Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao. Good morning! Araw ho ngayon ng Webes, June 5, 2025. Sa mga nakikinig na ho sa radyo sa DWWW 774 at sa 107.9 DWHT-FM sa Dagupan City. Good morning! Pero din sa mga kasama na ho natin nanonood sa Facebook Live at YouTube at sa ating mobile app. Narito na po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa atin pong headlines, kumakalat na draft resolution na nagpapadismiss sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Inamin ni Senador Ronald Bato de la Rosa na galing sa kanyang opisina. 5 minutong response time sa 911 call sa Metro Manila tiniyak ng PNP. Police visibility paiigtingin sa mga lansangan. PNP Chief General Nicolas Torre III pumalag sa pagkwestiyon ni Davao City Mayor Baste Duterte sa pagkaka-appoint sa kanya bilang hepe ng pambansang pulisya. Pagdinig ukol sa umano'y maling paggamit ng pondo na mga tanggapan ni Vice President Sara Duterte tinapos na ng Kamara. Transportation Secretary Vince Dizon, ilang commissioners at mahigit 80 matataas na opisyal ng AFP lusot na sa Commission on Appointment. Panukalang 200 pesos wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor, aprobado na sa Kamara. At sa Metro News naman, mahigit 100 pamilya na wala ng tirahan na sa nasunog na residential building sa Quiapo, Maynila. Science Technology News, sa GLP-1 diabetes drugs maaaring makatulong ng bahagyang mabawasan ang mga panganib sa cancer. At sa Lifestyle News naman, gown na isinuot ni 2024 Miss Grand International CJ Opiaza sa kanyang coronation. 3 araw lang ginawa. Dati namang music trivia, ngayong petsa, nagsimula ang 70 linggong pagiging #1 sa UK album chart ng soundtrack ng isang sikat na musical film. Ano ang pelikulang ito? Alamin. Alam ko na yan. Ano? Paano na ba yung tono niyan? Mamaya na lang. Alam ko na yun eh. Balitang kakaiba, isang lalaki sa Australia na tinangkang sunugin ng isang restaurant, kinarma, makaraang magliyab din ng kanyang damit. Alas 6:41 ng umaga, kami ho yung mga tagapagbalita. Ako po ang inyong Joel Malasakit Mangorospe. At ako naman po si Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Inamin po ni Senador Ronald Bato de la Rosa na galing sa kanyang opisina ang draft resolution na nagpapadismiss sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ang pahayag na ito ni De La Rosa ay kasunod ng kumalat na draft resolution kung saan lumalabas ang pangalan ng isa sa mga staff ng senador. Inamin din ni De La Rosa na siya ang nag-initiate ng resolusyon at ito ay base sa kanyang saloobin hinggil sa impeachment case na kinakaharap ni VP Sara. Sinabi pa ng senador na mayroon siyang mga pinagtanungan at pinagkonsultahan kaugnay sa pagbuo ng draft resolution. Katunayan, may 3 pang ibang mga bersyon ng draft resolution na nagpapadismiss sa impeachment case ni VP Sara. Hindi yun. Galing sa office ko. Titingnan ko. I-evaluate ko pa. Baka kasi yung iba, merong na namang ibang draft yung iba. Ang iba magkasama namin, may mga ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Kung pwedeng magkuha ang suporta ng lahat, ng karamihan. Whether or not magkakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned.
Dagdag pa ni De La Rosa, hindi pa maihahain at mapapalagdaan sa mga senador ang naturang resolusyon dahil pinag-aaralan pa nila kung paano mapagsasama-sama ang lahat ng mga draft para maging katanggap-tanggap ang final version at makuha ang suporta ng karamihan sa mga senador. Senador Bato de la Rosa may numero sa Senado kapag naihain ang draft resolution na nagpapabasura sa impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Report mula kay Conde Bata. Conde. Kumpiyansa si Senator Ronald Bato de la Rosa na may mga senador na susuporta sa kanyang ihahain na resolusyon na nagpapabasura sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay de la Rosa, may numero na siya pero hindi pa niya masabi kung gaano karami ang mga senador na boboto pabor sa kanyang resolusyon. Binigyan niya ng kopya ng draft reso ang mga senador na gustong humingi at may mga mambabatas na naghayag ng suporta sa kanyang resolusyon. Marami na. Ilan, sir? Marami na. So, hintayin ko na lang. May numbers na po. May number na. May number. Pero hindi ko pa masabi kung gaano kadami. Basta may number. So you're confident? Numbers naman is from 0 to 24. Di ba? Basta may number ako. 0 to 24. Sir, confident? Paliwanag pa ng senador, ginawa niya ang resolusyon bilang suporta sa naunang manifestation sa plenaryo ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na functionally dismissed na ang impeachment case at hindi na pwedeng aksyonan sa 20th Congress. Umaasa si De La Rosa na ma-adopt ang kanyang resolusyon oras na maihain ito pero bago pagbotohan ay obligado pa rin silang talakayin ang articles of impeachment na magiging batayan para maibasura ang kaso. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, tiniyak ni PNP Chief General Nicolas Torre III na makakaresponde agad sa loob ng 5 minuto ang mga pulis sa mga tawag sa 911 sa Metro Manila. Ayon kay Torre, target niyang mapababa ang response time sa NCR sa 3 minuto makalipas ang 3 buwan. Una na rin inatasan ni Torre ang lahat ng police station at tanggapin lahat ng reklamo o report mula sa publiko kahit pa nasa labas ito ng kanilang jurisdiksyon. Samantala, siniguro rin ni Torre sa publiko ang pagpapaigting ng police visibility sa mga lansangan. Kaugnay nito, ipinag-utos si Torre ang pagpapasara sa mga police box at community precincts dahil mas gusto niyang nakikita ang mga pulis sa mga lansangan sa halip na nasa loob ng mga opisina. 7-Eleven, dyan sa labas ng 7-Eleven, sa labas ng palengke, sa labas ng mga drugstores, kung saan sila ay nakikita at pinupuntahan ng mga tao. Nakasilong sa, hindi naman ibig sabihin na dahil kailangan natin ang police visibility, nandun sila sa ilalim ng initan. Hindi naman. Although pwede ko, gusto ko rin sabihin sa kanila na lahat ng mga police dapat mas maitim kaysa sa Chief PNP. Alam nga naman ang Chief PNP ang pinakamaitim. Kailangan lahat sila maglakad at maglakad sa kalsada so that parang nakikita sila. Yan po ang pahayag ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Samantala, PNP IHA suportado ang isinusulong na internal cleansing ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Angel Garcia sa detalye. Suportado ng Philippine National Police Internal Affairs Service sa naging pahayag ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III higit sa kanyang hangarin na higit pang palakasin ng PNP IAS. Ayon kay PNP Internal Affairs Service Inspector General Attorney Brigido Dulay, isa itong malinaw na patunay na nanatiling pangunahing layunin ng pambasang pulisya ang integridad, pananagutan at disiplina sa halay ng kapulisan. Ani Dulay, sa suporta ni General Torre, lalong nahihikayat ang IAS sa gampanan ang kanilang mandato ng may higit na sigasig, kalayaan at paninindigan upang masiguro ang isang kapulisan na tunay na karapat-dapat pagkatiwalaan at paglingkuran ng sambayanan. Una nang sinabi ni Torre na target niyang palakasin ang PNP IAS para sa mas mabilis na investigasyon at prosekusyon laban sa mga tiwaling pulis. Aniya, bahagi ito ng internal cleansing sa hanay ng pambansang pulisya. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. 2 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, balitang PNP pa rin. Pumalag po si PNP Chief General Nicolas Torre III sa pagkwestiyon ni Davao City Mayor Baste Duterte sa kanyang appointment bilang bagong hepe ng Philippine National Police.
Nauna nang sinabi ni Mayor Baste ng pagkakatalaga kay Torre ay hindi batay sa merito dahil 3 ranggo ang tinalunan nito ng maging PNP chief. Ayon kay Torre, nirerespeto niya ang naging pahayag ni Mayor Baste pero pinaalala rin niya sa alkalde ang naging promosyon noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa una nitong PNP chief. Hindi direktang pinangalanan ni Torre ang natulang PNP chief pero malinaw na si Senador Bato de la Rosa ang kanyang tinutukoy. Ayon kay Torre, kung may punaman si Mayor Baste sa kanyang appointment ay dapat questionin din ito ang pagkakatalaga kay de la Rosa na agad na tumalon sa 4-star general mula sa pagiging 1-star general lamang. I just respect his decision and I respect his opinion. And rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. Okay? So, ano ranggo ng unang chief PNP at ano ranggo ko bago ako naging chief PNP. So, it really goes back to him, really. Seriously speaking, it goes back to him. Okay? The first chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? Si PNP Chief General Nicolas Torre III. 774 Balita Ngayon. Tinapos na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagdinig ukol sa umano'y maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education, partikular na ang 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds. Si Abang Lingkod Party List Congressman Joseph Stephen Paduano ang nagsulong para i-terminate ang pagdinig na inaprobahan naman ni Committee Chairman Manila 3rd District Congressman Joel Chua at sinigundahan na iba pang miyembro ng komite. Binanggit naman ni Chua na sa susunod na linggo ay posibleng makapaglabas sila ng committee report ukol sa serye ng mga pagdinig sa paggamit ng pondo ng mga tanggapan ni BP Sara. Samantala, kooperasyon sa digitalization, green investments at climate resiliency, pinagtibay ng Pilipinas at Singapore. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kahapon si Singapore Prime Minister Lawrence Wong at ang kanyang delegasyon. Na naganap na bilateral meeting kasama si Prime Minister Wong na pagkasundoan ng Pilipinas at Singapore ang patuloy na pagtutulungan ng dalawang bansa sa usapin ng renewable energy. Hinikayat din ni Pangulong Marcos ang Singapore na dagdagan pa ang green investment sa Pilipinas na makatutulong sa green agenda ng bawat bansa. Habang nagkasunduri ng dalawang lider na pabilisin ng digital leadership at pagpapabuti sa civil service sa pamamagitan ng Digital Leadership Program na ipatutupad ng Civil Service Commission at ng National University of Singapore. Ayon kay Pangulong Marcos, malaki ang pakinabang sa dalawang bansa na ang pagpapalakas ng kooperasyon sa larangan ng negosyo, edukasyon, humanitarian assistance, environment at people-to-people exchange. Isusulong din anya nila ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. At iba pa naglalagab live na balita, lusot na ho sa Commission on Appointments ang ad interim appointment ni Transportation Secretary Vince Dizon. Walang tumutol sa mga miyembro ng CA at mabilis na nakalusot ang appointment ni Dizon. Bukod kay Dizon, aprobado na rin ng plenaryo ang CA ang ad interim din ng Civil Service Commission Commissioner Luis Pangulayan at Commission on Audit Commissioner Douglas Michael Malali na parehong magtatapos ang termino sa February 2, 2032. Lusod din sa CA ang ad interim appointment ng 86 na generals, flag officers at senior officers ng Armed Forces of the Philippines. Pagdeklara ng public health emergency dahil sa tumataas na kaso ng HIV, hindi kailangan. Hatid na balita ni Grace Mariano. Para kay House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Green, hindi na kailangang magdeklara ng public health emergency dahil sa tumataas na kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Giit ni Garin na dating Health Secretary, ang dapat gawin ng gobyerno ay gawing available at accessible sa lahat ang gamot sa HIV. Paliwanag ni Garin, ang naitatalang pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng HIV ay dahil marami sa mga dinadapuan nito ang nasusuri na ngayon kaya naire-report kumpara noon. Mungkahi ni Garin sa pamahalaan palakasin ang HIV awareness para maawat ang pagkalat ng bagong infections, maprotektahan ang bawat isa at maalis ang stigma o paghusga at diskriminasyon sa mga tinatamaan ng naturang sakit. Dinigarin, pakikiramay, edukasyon at tamang gamutan o pangangalaga at hindi takot
ang epektibong paraan para maproteksyonan ng mamamayan at mga komunidad laban sa HIV. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill number 11376 o panukalang 200 pesos na pagtaas sa arawang sweldo ng mga minimum wage earners sa pribadong sektor. 171 ang bumoto pabor sa panukala habang isa ang tumutol. Saklaw ng panukala ang lahat ng workers sa private sector, anuman ang kanilang employment status, kasama rin ang nasa contractual at subcontractual arrangements nasa sektor man ng agrikultura o hindi. Nakasaad din sa panukala na kahit maisabatas ang 200 pesos na dagdag sweldo ay maaari pa rin magpatupad ng wage increase sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. May mga insentibo naman na maaaring ipagkaloob ang Department of Labor and Employment para sa mga maliliit na negosyo na maapektuhan ng wage hike. Mahigpit namang ipinagbabawal ng panukala ang pagtanggal o pagbawas sa mga ipinagkakaloob na benepisyo sa ilalim ng mga umiiral na batas, utos ng Pangulo o Malacanang at mga kontrata sa pagitan ng mga manggagawa at employers. Samantala, customs broker at kasabwat sa pangingikil arestado sa entrapment operation ng Bureau of Customs. Gina Mape sa report. Dinakip ng Bureau of Customs Intelligence and Investigation Services Manila International Container Port ang isang customs broker at kanyang kapatid na kasabwat sa pangingikil sa isang local freight forwarder. Kasama sa ikinasang entrapment operation ng CIIS-MICP ang NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division upang madakip ang customs broker na si Wyatt Lara Navales at kanyang kapatid na si Dayla Lara Navales sa Mako Coffee sa Ermita, Manila. Ayon sa BOC, tinatangkikilan ng mga suspect ng 1.7 milyong piso o 1.9 million pesos si Kenji Ochuka ng Ochuka Freight Forwarders Company Limited upang gamitin ang anong panlagay sa ilang BOC officials. Sinabi ni BOC CIIS Director Bern Enciso na ang magkapatid ay hinuli isang araw matapos ay reklamo ni Ochuka. Nalaman ng BOC na binigyan ng taning ng mga suspect ang complainant na hanggang June 3 upang ibigay ang 1.9 million pesos bukod pa sa naunang 0.5 milyong piso na kanilang nakuha. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, ang magkapatid na suspect ay kakasuhan ng robbery extortion sa ilalim ng revised penal code. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 4 na minuto makalipas o bago mag alas 7 po ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Man Gorospe. At Darlene Olanyo. At sa iba pang naglalagab live at totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, abot po sa 150 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa isang residential building sa Globo de Oro sa Quiapo, Maynila. Ayon sa Manila Fire District, inabot ng 6 na oras bago naapula ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Isang bombero naman ang nagtamo ng minor burn sa leeg sa kasagsagan ng pag-apula sa sunog. Tinatiyang nasa 100,000 pisong halaga ng napinsyal ng ari-arian ang nasunog. Patuloy naman na inimbestiga ng Bureau of Fire Protection o BFP ang sanhi ng sunog na hinihinalang nagsimula sa problema sa kawad ng kuryente sa ikalawang palapag ng nasunog na gusali. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rate. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 55 pesos and 68 centavos, 63 pesos and 35 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 75 pesos and 29 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 14 pesos and 84 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto kagabi, hatid ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi June 4, 53, 26, 3, 22, 1 at 6, kung saan walang nakapag-uwi ng 29,700,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 42, 28, 4, 29, 10 at 30.
kung saan isa naman ang maswerteng nakapag-uwi ng 21,749,042 pesos and 20 centavos na premyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat sa iyo, Jonah Bakira. Science and Technology. Science and Technology. GLP-1 diabetes drugs maaaring makatulong na bahagyang mabawasan ang mga panganib sa cancer. Detalye po ihatid ni Rosemay Miranda. May potensyal na makatulong ang malawakang ginagamit na mga gamot na GLP-1 para sa type 2 diabetes tulad ng Ozempic na Novo Nordisk na bahagyang mabawasan ang panganib ng mga kanser na nauugnay sa labis na katabaan, lalo na ang colorectal cancer. Sa mahigit 85,000 tao na may type 2 diabetes at obesity na ginamot sa pagitan ng 2013 at 2023 at sinundan sa average na halos 4 na taon, nasa 2,500 obesity-related cancer ang na-develop sa mga umiinom ng GLP-1 diabetes drugs na bahagyang mababa kumpara sa mahigit 2,600 tulad ng mga cancer na ginagamot ang kanilang diabetes gamit ang mga gamot mula sa isang klase na kilala bilang DPP-4 inhibitors. Sa datos na nakatakdang ipresenta sa paparating na American Society of Clinical Oncology meeting sa Chicago, makikita na matapos isaalang-alang ang mga individual risk factor, ang mga umiinom ng GLP-1 drugs ay may 7% mas mababang panganib na magkaroon ng obesity-related cancer at 8% mas mababang panganib ng pagkamatay mula sa anumang dahilan kumpara sa mga gumagamit ng DPP-4 inhibitor. Ang iba pang mga GLP-1 drug para sa pagpapabuti ng blood glucose control na iniinom ng mga pasyente na ginamit sa pag-aaral ay ang Trulicity ng Eli Lilly at ang Victoza at Ribelsus ng Novo. Ngunit inihayag ng mga researcher na statistically significant lamang sa mga kababaihan ang epekto ng mga GLP-1 na gamot. Sinabi pa ni Lucas Mavromatis, isang medical student sa NYU Grossman School of Medicine sa New York at lead study author, na bagaman nakakapanatag ang lumabas na datos ay nangangailangan pa rin ito ng higit pang mga pag-aaral. Ako si Rosemay Miranda para sa DWWW Shata 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Ito naman, gown na isinuot ni 2024 Miss Grand International CJ Opiasa sa kanyang coronation. 3 araw lang ginawa. Detalyated po ni Mika Fajardo. Mika. Kilala sa paggawa ng nanalong lava gown ni Catriona Gray sa Miss Universe 2018, muling lumikha ng isang magical gown sa Filipino fashion designer Mac Tumang para sa coronation ni CJ Opiasa bilang Miss Grand International 2024. Sa kanyang social media post, sinabi ng Pampanga-based designer na natapos niya ang green and gold gown ni CJ sa loob lamang ng 3 araw kung saan humigit kumulang 10 tao ang tumulong sa kanya sa pananahi ng mga beads at iba pang detalye para sa silhouette gown sa kanyang studio. Ibinahagi rin ito mga usapan nila ni CJ na humiling sa kanyang gawan siya ng gown para sa crowning event sa halip na magsuot ng thigh creations. Opisyal na kinoronahan si CJ bilang Miss Grand International 2024 habang suot ang gown na likha ni Max sa Thailand nitong Martes. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shata 4, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa, nagsimula ang 70 linggong pagiging number 1 sa UK album chart ng soundtrack ng isang sikat na musical film. Ano ang pelikulang ito? Alamin po natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, June 5 taong 1965, nagsimula ang 70 linggo sa pagiging number 1 sa UK album chart ng soundtrack ng popular na musical film na The Sound of Music na pinagbidahan ni Julie Andrews. Sa Billboard 200 ang taon na yon ay 2 linggo namang nanatili sa number 1 ang naturang soundtrack at pasok sa top 10 sa loob ng 109 linggo na itinuring na pinakamatagal sa kasaysayan ng music chart. Ang soundtrack ng The Sound of Music ay mula sa legendary theater writing team ni na Richard Rodgers at Oscar Hammerstein. Itinuring ito bilang best-selling album of the year na nagpatuloy hanggang 1966 at maging 1968 na nakabenta ng higit 20 milyong kopya sa buong mundo. Naging pangalawa pa ang soundtrack ng The Sound of Music bilang highest-selling album of the decade sa UK, kasunod ng Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band album ng The Beatles. Kabilang sa tracklist ng The Sound of Music ay ang Maria, Climb Every Mountain,
The Sound of Music at ang Do Re Mi na inawit ni Julie Andrews at ang mga bata sa pelikula. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Sabi ko na eh, dagdadalawang isip ako kanina. Sound of Music nga. Ang nasa isip ko kanina, Sound of Silence. Ano pala yon yung kanta ng The Garf. Iba yun. Si Simon and Garfunkel pala yon. Sound of Music. Sikat na sikat yan, partner. Oo. Di ba? Sa mga play, ginagamit yan. Sa mga theater. Sa mga theater. Even sa school, di ba? Sa mga estudyante. Balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba tayo, isa hong lalaki sa Australia na tinangkang sunugin ng isang restaurant, kinarma ho, makaraang magliyab din ang kanyang damit. Opo, narito po ang balitang kakaiba ni Doc Justin. Doc, good morning. Yes, good morning, good morning. Ikaw wala tarlim ang kanyo sa darating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Karma ang inabot ng isang lalaki sa Australia matapos magliyab ang kanyang damit makarang tangkang sulugin ang isang restaurant. Inilabas ng Victoria State Police ang video ng isang insidente na naganap noon pang 2024 sa pag-asang mahanap na ang dawit na suspect. Sa video, mapapanood ang lalaki na pumasok sa isang restaurant na may dalang fuel container. Ilang sandali pa ay binuhos ng lalaki ang laman ng gas ng container sa may bar area ng restaurant. Ngunit nang sindihan na ng suspect ang apoy, nagliyab din ang kanyang damit. Kaya nagtatakbo siya palayo habang tinatangkang patayin ang apoy sa kanyang mga damit. Ay makailang beses pang nadulas ang lalaki bunsod na tumapuludas. Nagpagulong-gulong din ang lalaki sa sahig upang mapatay ang apoy na kumaladla sa kanyang damit. Kalaunan tumakas ang suspect gamit ng isang sasakyan. Dahil sa mga otoridad, nagkaroon ng minor damages ang restaurant. Patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad ang lalaki. Iba talaga maningil ang karma. May interes. Kaya matakot sa karma. Talagang babalik at babalik yan. Good karma and bad karma. Doon tayo sa good karma. Okay? Ako si Doc Justin. Just out ako. Maraming salamat sa iyo. Thank you so much, Doc Justin. Mga kaibigan, alas 7:06 na ho ng umaga at muli sa ating katanungan ngayong umagang ito. Magkakaroon kaya ng katuparan ng 200 pesos na sahod sa mga minimum wage earners sa mga manggagawa sa pribadong sektor. At mamaya sa usaping yung tungkol doon sa sinabi ng Ibon Foundation na batay sa kanilang tawag dito, sa kanilang siguro pagtaya, dapat daw ho nasa 1,223 ang living wage para sa pamilya na may 5 miyembro. Meron na ho akong kwentahan dito ha. Yung kwentahan mamaya si-share namin sa inyo. Tingnan ho ninyo, mga kaibigan. Oo. Para malaman ho, magka-idea kayo. Kung sapat ba. Sapat ba o hindi. Alas 7:06 ng umaga, yan po mga naglalagab live at ito mga balita ngayong araw na ito ng Webes, June 5, 2025. Kami ho ang inyong mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman, Joel Malasakit, Man Gorosmet. Ito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.